John 1:12, if na say amen. Amen. So, ang baptist, kasagaran na magalaan sila ang baptist. Gusto kayo amen. Amen? Okay, nindot kayo na siya mga ito ang nakita sa mga baptist. Gusto kayo amen. Amen. Okay, magulit na. Joke lang. Okay, verse number 12. John chapter 1, verse 12. Familiar verse. And after mag-amputan, after we pray, we go to the message this morning. Kananta, restart, begin. But as many as receive Him, to them be empowered to become the sons of God, even to them that believe on His name. So ang basahan ko balik, the Bible says, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Mga po tayo, let's pray. Lord, once again, thank you for this morning. Salamat, Lord, ka na ay Biblia. Salamat, Lord God, ka na ay pagtulunan. Nga sa liit, Lord, makatuon ni. And Lord, this morning, ako pag-ampo, tabangan ni mo, Lord, madawat sa iyong pulong. Kita imong kaluoy, grasya, Lord, God, pilit na nilang ngayon, Lord. And I believe you are God in heaven, you can know everything. Lord, tunay mga sala, butang ka na himo, Lord. Nawala ka na himaya, ako pag-ampo, Lord, ka na bukag. Ito magapasaylo, O God. Lord, use me. Holy Spirit, be with us. Be with me tonight. At today, ito maghahatag ko ka na ugan, Lord God, sa akong ginabuhi ko as I praise this word. Lord, imo na yung pulong, dili niya akong pulong, God. Ikaw na ang magalihok sa matag kasing-kasing, Lord. Ikaw na ang Ginoo, Lord, makahimo niya na. And go, whatever conviction, Lord, whatever correction, na among masabtan, madunggan, karon Lord God, na buntag, among karing buhaton, na ay kalipay, among karing gawaton, na ay kalipay, Lord, na nagikan sa imo nga. Salamat, Lord, sa pagluwas mo sa uwan. Thank you, Lord, na ay kinabuhing dayon, na muna angkod diya ang Kristo. Lord, once again, we put everything in your hands. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat kay Soon. Now, the Bible says, kung yung mga awon diha, a familiar verse, memorize sa uban, o natudlo na po ni many times din sa simbahan. So, ang Bible, ingon diha, but as many as receive Him. Mark the word is, nakadaghan sa midawat kaniya. Now, magklaruhan ni dadaan karon mabuntag. Nidawat ba ka kang Kristo? Wala. Nidawat ka sa Amen. Klaro siya, okay? So the Bible says, but as many as receive Him. Sa diha nga ikaw nidawat, nisalig kang Kristo, the Bible says, to them, give Him what? Give Him power to become the sons of God. Now, klaro na ha? Ato magyan, adali ni, before ta mag-adto sa mensahe. Now, ang gistorya ni Rigsoon, ang mga Kristohanon o mga tao, nga nisalig, nga nidawat kang Kristo. O gingon sa Bible dili sa diha nga nisalig ka kang Kristo, na siya namatay, gilubong, ug nabanaw para sa imong sala. Una-una natabo sa imong kinabuhi, naluwas ka, amen? Tama ka? Naluwas ka. Mao na nga kasimbahan karon. Wala ka na atong simbahan para maluwas ka, ba't na kasimbahan kay luwas na ka, amen? Karon ko ni. Taa kasimbahan kay gipakita mo luwas ka, kanay gugma ka sa Dios. Giluwas kanya, giprove mo Lord, kay giluwas mo ni mo adto na makong langit. Diri sa yuta, maringkamot to, ngay mayaon ka, simbahon ka, daygon ka sa mong giluwit mo na nakasimbahan karon. Klaro? Dili kinuha. Sa diha ka naluwas kay Igsoon, ang Bible ang mention diri, tungod kinisalay ka kang Christ, dawat ka sa iya, mao ni ang pinakanindot ang itabo sa imong kinabuhi. Wala na ka naluwas pero nahimo kang anak sa Dios. Na-consider ba nimo na? Imo ba lang na-realize? Kung gani, kung mahimo kang anak sa mayor, privilege kayo na? Tama ba? Sa mo kang mahimo kang anak sa presidente? Privilege kayo na? Pero remember, so na anak ka sa Diyos, labaw pa na sa mayor, labaw pa na sa presidente, tanawa ang privilege na nakasin mo nga karon ba? Kung imo nga tawon ba, tanawa ang privilege karon na luwas na ka, paadto na ka sa langit, di lang ka maadto ka langit, pero nakay amahan, nga nagapaabot dito. Privilege na? O sa kaning nga paliso, nagtulong ka privilege, bakit ano mo dali? Wala unang nga privilege mo ni. Kapag anak naman ka sa Diyos. Unang pribilehiyo, maasa kang padulong, maasa imong amahan, dito pud ka. Tama ba? Ang pribilehiyo nga ni. Sa diha nga anak na ka sa Diyos, kung asa ka patulong, dito pud ka. Kung asa imong amahan, dito pud ka. Ikaduha. Not only nga kung asa amahan, dito pud dapat ang amahan, muhatag o protection nimo. Ikaduha po. Muna ikaduha ang pribilehiyo. Pribilehiyo mo na. Asa sa child. Number 3, ang child of God. Ikatulong pribilehiyo. Kung sa imong pangayoon sa amahan, ihatag. Ihatag ang example. For example, madoon si Tim ako.
Mangayo og pagkaon kay gutom. Unya mo adto kung anak silingan dito, gutom ko to. Nangayo po nako. Ako nga amahan, ako player ng anak. Kaya anak man ako. Igsuon kami na ako. Ing anak ang privilege na nasa mo karon. You are the child of God. Di lang basta-basta ang mga ginabuhi ka. Kaya may mga pesuhanan ka ron. Nag-claim sila nga anak sa Diyos, pero ang binuhatan, dili iya sa Diyos. Wala ka ron nabuntag, matudlo ko, biblical separation. Dili na ko ang separation na biblical. Ang gamay ko, sa diya nga himo ang anak sa Diyos o sa lagi tumong sa Ginoo. Gusto niya ko separate ka sa mga butang na dili siya mahimangya. Please open your Bible. Next verse na. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Nagkakatawa ang teenager kay nakadungog ang gulas na itong naging Wednesday. Pero namin wala dunggan. Wala dunggan. Ipadayon na ito ni Karon, okay? 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Now after you got saved, you're a child of God. But remember, God wants us to be a good child. Gusto Ginoo, igsoon mahimo tang anak nga maayo at ubangan sa Ginoo. That's why naay tawag na biblical separation. Na igsoon importante kayo ni. Biblical, mark the word biblical. Gikan sa Biblia ha, na separasyon. Okay? Biblical separation. Verse number 22, the Bible says, abstain from all what? Appearance of evil. The first thing sa Sabtandri, abstain. Kung saan paglikay. Pagpalayo, abstain from all, not only some, but all tanan. Mark din soon, tanan nga usaman, mark the word appearance. Usaman ang appearance, bulag buhay. Nagapakita, bulag buhay. Sa next word yan, sa next word, of what? Evil. Now, is the Bible says, abstain from all appearance of evil. Now, as a child of God, always remember, we need to understand that we need to abstain, maglikay sa tanang appearance sa usaman, dili maayo o dili makapahimaya sa Diyos. Mauna ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa diha nga giluwas sa Ginoo may gusto niya maginabuhi kada sa iya. Pero dili ka makapaginabuhi diha sa iya kung di mo masabtan kung unsa ang separasyon sa imong kinabuhi. Di ka magamit sa Dios kung wala ka separasyon. O kabalo kay igsoon ang biblical separation, di ko ta mag-start. Kan biblical igsoon separation dili ni para ninyo. At para po din mo. Biblical separation ito anong mensahe rin? Biblical separation is the practice of separating from sin. Pagpalayo sa sala, mo separate sa sala, and the error unto the truth of what? Righteousness. Mauna ang meaning sa biblical separation. Ang biblical separation is pag-practice pa. Mo-practice na mulikay sa mga sala, mulayo sa mga sala, and in fact, in the old error unto dito sa kamutuuran. I remember it's a biblical separation. Biblical separation is only for those, now we know, accepted Christ as their personal Savior. Now we know, karong nabunta ka kanina mensahe, maybe first time ka or bisita lang ka dali, di pa ka save or wala ka rin mo na angko si Kristo, di para sa imo ha. Kanina ang mensahe para sa mga anak sa Diyos. Biblical separation. That's why this lesson is for all that are saved, but if not saved, that get saved today, ay ulit, hindi ka lumas. Paminaw, paminaw. Kung ba ka ang biblical separation, hindi ni karon. But even before, nagaanta kagamay story. In the Old Testament, when Moses gikuha niya ang mga katawan sa Ginoo gikan sa Egypt, unsa may ibig sabihin na to? Ibig sabihin, gusto sa Ginoo ang iyang mga katawan mo separate sa kalibutan. Egypt is a type of the world sa kalibutan. Giadto ni Moses gikuha niya mga katawan na paminaw igsoon. Pastor, kung saan ang biblical karon na pala, dili, even before, sa mga katawan sa Diyos, igsoon, ang Ginoo gusto niya mo separate sa mga butang na dili makapalibay sa ilaha. But remember, igsoon, ang Ginoo ni Abraham, ni Moses, ni Noah, ni Joseph, ni David, is the same God na Ginoo ni mo karon. The God of Israel is the same God na naas imuha karon. Mo yung sa Bible, but as many as receive Him, na paminaw igsoon, ang Ginoo ni adto sa kalibutan para sa mga katawan sa Israel, pero ang problema, ang mga Israel, wala ni dawat sa Dios, sumuna na sa mga hintil, kaysa ang hintil kita. Di man ta ngayon adto langit, pero pasalamat kay igsoon kay Dios,
tungod siyang gugma, gingon sa Bible, as many as receive him, dili man ka mga Hudyo, dili man kita tatuloy sa Diyos na rin, matungod siyang gugma, kaluoy. So the Bible says, but as many as receive him, ikaw nga nilawat kang Kristo sa Bible, nahimo tang anak sa iyo. Sabihin, ang mga tao pinili sa iyo sa mga Israel, is the same na to, igsuon na to sila karon nga panahon, kung luwas ka. Nakuha na to? Kaya ang ilang Ginoo to, we have God in heaven, na gusto igsuon ng separation from the beginning. Ang Ginoo gusto niya ang makatawan sa Dios mo separate. And also in the that is a God's plan for every Christian. Maski pagbako ka nga naluwas o dugay na ka nga naluwas. Kasagaran, tumakbo pa ka naluwas, ako sa separation, okay pa kahita. Pero kadugay, kasi mong itawag, kasi anong tinabuhi, nagalayo po ka sa makuyaw nga panahon. Now remember, igsuon, the Bible says, kung bago pa ka nga na-save, kailangan ka separasyon. Ang dugay na ka na-save, kailangan po ka og separasyon. Dili lang ni para sa inyo, para po din sa mga pastor, na ibig akong itawag na pamilya. Now we're praying, ang aming mensahe igsuon, makatabang sa inyo. Now, I'm not just here to tell you what to do. Wala ko dili patulukan ka o sa buhaton nimo. Usually, gitabuhat naman nimo. I-practice naman. Hope, dili ako ang inyong kaaway, tungod ka gitudlo na ko ni. You know what? Daghan kayo ginahan sa baptist. Tungod ani nga mensahe. Di think na sila gi-force. Pero nga igsuon ko, tunood ka naluwas ko, unsay kuman sa Ginoo tuman ha. To biblical separation. Now, what is the meaning of biblical separation? Number one, God's word teaches us that the believer should withdraw from all fellowship that is contrary to Christ. Now, ang meaning sa biblical separation is what? To withdraw, magpalayo sa mga usaman fellowship na contrary kang Christ. Ang ng Biblia, kadali lang. 2 Corinthians. Biblical man so ako abra ng Biblia. Dagan sa Biblia para dito masitiyan, okay? 2 Corinthians chapter 6, verse 14 down to verse number 18. Chapter 6, verse 14 down to verse number 18. Now, what is the meaning of biblical separation? Okay? Ilakatudlo ni siya igsuon to withdraw, magpalayo, o maglikay sa mga tanan ng mga fellowship. Okay? Mark this, fellowship is either churches or unbelievers. Ano? Verse 14. Muli ang biblical separation. If you are saved, ikaw sa Bible, verse 14, ikaw sa Bible, be not unequally yoked together with unbelievers. Ayaw pag-ipag-uyon, ayaw pag-ipag-yugo. Okay? Sa mga unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Now, igsoon, the Bible says, be not unequally yoked together with unbelievers. No, paminaw, igsoon. You need to understand kung kinsa imong ginaamigo. Save ba na or dili save? Kaya ang Bible ang tudlo siya, unequally yoked together with unbelievers. And next, kumpay niya, verse 15. And what concord that Christ with Bilian, or what part that he had believed with him as infidel? Verse 16. And what agreement at the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Verse 17, so on, like this. If you are a child of God, wala sa Bible sa tuwa. Verse 17, wherefore, come out from among them, and be ye what? Separate. Also sa Bible niya, and equally together with unbelievers. And verse 17, wherefore, come out from among them, and be ye what? Separate, saith the Lord. Ang Ginoo istorya ng igsoon, and touch not the unclean thing, and I will receive you, verse 18, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Next on, maminaw, ang biblical separation, it is from the Lord. Gusto niya na mo separate ta sa tanang connection na naa sa kalibutan. Unequally yoked together. Next word, unbeliever. Now, I'm not saying mali ka matagal sa mga unbeliever, pero kung mo imong investment, mo imong ko kauban, ang magbantay, basta ikaw ma-influence, din sila yung influence ha. Kaya ang Bible, nagdito na daan, unequally yoked together, paglikay, pagpalayo.
ayaw po sila o kanang ingon nga imuhang kakalabanon, pero pili ka mulikay with love. Pili ka mulikay nga modili sila ha. E muna ang gitawag na biblical separation. You need to separate from what? The connection, the fellowship na naa sa kalibutan. Next one, maminaw. Duwa na kabutang posible. Ang Kristohanong kinabuhi is either nagapaduol ka sa Ginoo, nagapalayo sa kalibutan, or it's either nagapaduol ka sa kalibutan, nagapalayo ka sa Ginoo. Examine yourself today. Kung asa ka diha. Nga nagapaduol ka sa Ginoo, nagapalayo sa kalibutan, or nagapaduol ka sa kalibutan, pero nagapalayo ka sa Ginoo. When I saw worldliness destroy our Christian life. Worldliness destroy our Christian life. Kung ba tayo igsoon kung saan naka-wicked ang kalibutan karon? Nakita ba mo step by step kung saan naka-wicked ang kalibutan karon? Sa Jensa, na-school ito karon. Parts ilang gitawag ng curriculum. Mutudlo sila ka walay Diyos. Do you think okay? Sa eskwelahan ka nagsuon, there are a lot of curriculums na mausap. Nga na naman, nagpaayo na sa Ginoo. That's why as believers, Christians, mo na ito batayan. Ay natin, hindi na ka eskwela diya, pero pili ka mo stand diya, pili ka mo barog diya, pili ka mahimong blessing diya, despite sila wala katuo, kung ikaw katuo ka. Amen? More na kailangan sa Diyos. We need to be separate from the world. Tingnan sa diya. And by this event, and to save the Lord, ang Diyos ay na. Tingnan diya, worldliness destroy our Christian life. Mula, hinahinay igsoon ang ginabuhi. If you are so very worldly, ang atong ginabuhi igsoon, mapalayo ta diya sa Ginoo. Una-una, what is the meaning of biblical separation? To withdraw from all fellowship na iya sa kalibutan. Martis, ikaw, nakabalo ka na kung sa ang dapat ni mga fellowship. Kinsa dapat ni mga fellowship. Kinsa dapat imong uban-ubanan, kinsa imong dapat kuyug-kuyugan. Kaya naman, the more kinsa imong kinakuyugan, maupod ka, dili matugay, mahimo kang para nila. But remember, whenever kung asa ka, kinsa imong fellowship, ayaw kalimti. Whenever kung asa ka, ayaw kalimot, nag-represent ka na ikaw anak sa Diyos. Kung imong kauban, wala nagahimo og maayo, naa ka diha, mataktan ka na siguro, maghimo og maayo, sayang kayo paghimo anak sa Diyos, nahimo kang badlungon na anak sa Diyos. Yes, you are a child of God. You are a child of God. It's Bible diya. And that's why those fellowship na naa sa kalibutan, we need to withdraw with that. And then, muundang ta diya. The next, why should I consider separation? Ganong kailangan mo i-consider ang separasyon. Ganina, kung separate sa kalibutan, tungod kaya kalibutan, nag-wicked na, parte na kayo wicked. But now, why I consider separated from one? As a child of God, as a child of God, I am commanded to be what? Separated. Anong kailangan natin i-consider ang separasyon? Kaya tungod, sa diha ka nahimok ang anak sa Diyos, mauni ang gusto sa Ginoo si mo separate ka sa mga butang iya sa kalibutan. Namin na igsoon, kung atong kinabuhi kalibutan nun, di na ito ma-influence ang mga tao na kalibot na to. And even to witness them, di makaya buhaton. As the Bible igsoon, stop being like the world, stop being walk na nasa kalibutan, igsoon, talk and act like the world. Remember, you're a child of God. You've never been in the world anymore. Naanak ka igsoon sa Ginoo. In the verse 17 diya, and being what? Separate, saith the Lord. Saith the Lord, and touch not the unclean thing. Now igsoon, the world sinking like a ship because of wickedness. As a child of God, that rescue those people. Na naasa kalimutan igsoon. The problem self-blame is, muna problema sa mga kasimbahanan karon. O, ano yung problemahan eh. Ang problema karon sa simbahan, ang simbahan na impluwensyahan sa kalibutan. Ngano ang simbahan din maka-influence sa kalibutan? Kaya naman, ang simbahan na impluwensyahan sa kalibutan. Mula kung believers ka, if you are influencing in the world, dito ka maka-influence sa ilaha. And that's why as a church, kailangan na mahimo nga biblical separate. Kailangan na magkaroon ng biblical separate. Because we're commanded to separate and then to influence other people na ma-reach out sila to sing at sila masayig soon, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. That's why so importante di kayo ni magtuon kay so about biblical separation. That's why influence others. Now next, tayo na. Una-una, ang child of God, we are what? Number one, we need to be separated. Number two, separate identifies me with Christ. Ang pagiging mo soul separation, or ibig sabihin, kung nag-separate ka sa kalibutan, it will identifies. Okay, identifies with Christ. So, kapag dali, Hebrews chapter 13. Dali lang. Para
Itong dali. Okay, Hebrews 13 verse 12 down to verse 13. Hebrews 13 verse 12 down to 13 igsoon. Biblical separation. Na igsoon, I believe this, importante ngayon sa itong ginabuhi karon na generation. This generation is the world that influence every Christians, every believers. So that's why in the Bible, verse number 12 and 13, the Bible says, ang basahon, nanawas ng mga mata, Hebrews 13 verse 12, in the Bible, wherefore Jesus also that he might sanctify the people with his own blood, suffered with the gate. Mark the word sanctify. Okay, set apart. Gipalayo ka or giusa ka, gipalayo ka, giset apart ka sa Ginoo. And then the people with his own blood, nagis ang balaan niya dugo, suffered without the gate. Verse 13, let us go forth therefore unto with him that camp, bearing his what? Reproach. Isa pa ka verse. 1 Peter, gamay. 1 Peter 2:21. Gamay lang. 1 Peter 2, verse 21. Now, why do we consider separation? Number one, because we are a child of God, we are commanded. Number two, because separation identifies me with Christ. Okay, 1 Peter, chapter number 2, verse 21. Ito sa Bible diri, tanawas ng mga mata. The Bible says, for even hereunto were ye called, ginawag sa Ginoo, because Christ also suffered for us, leaving us and what? Example, that ye should follow his steps. Nagsabi nga sa Bible diri, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us and what? Example. Nagsabi now, when you are in separation, kung natay sa biblical separation, always remember this, you are identified na naanak kay Christ. Ibig sabihin, gisugdan ni Christ, gipadayon ng nimo, dito sa Bible that we follow, Christ leave us as an example, and we should follow his what? His steps. Christ leave an example of Son, kailangan i-follow, mauna yung Son. Dito sa Bible din, pagiging separate is man. It is example of Christ, nagibilin para nato. It is identifies, when you are separated, o kabalo imong silingan ani, kabalo imong kaubos trabaho ani, kabalo imong mga pamilya ani, kung usa ka Kristiyanon ka, separated ka, makaingon ka sila, naabi ang Ginoo sa iya. Pero wala kay separation, wala tayo pakialam sa mga butang aning kalibutan na kung usa ginabuhat sa uban, buhaton po nimo kamay uso. Amay nga igsoon, dili na makitaan si Christ imong kinabuhi. Remember, sa diha ka na saying ka, you are the witnesses, and Christ identifies in your life si Kristo, makitaan si imong kinabuhi. But unsa may natabo igsoon sa kasuhanon karon, kung walay separasyon, dili makitaan si Kristo sa kinabuhi. Oh, that's why as a separation life, kung nakalitawag ang separated life, it will identify with me, with Christ, ang imong kinabuhi. Makitaan niya si Kristo naman, nagaseparate ta. The more nga asa ka padulong, asa ka gaadto, mark this son. Whatever what you do, kasi buhaton na magson, una gini, before ka magbuhat o butang, kasi isipan na ni, kana mga butang, gihimo ko na ni Kristo. And you are representing Christ as a person. Ikaw ang tanawon sa mga tao. Ikaw ang i-look up sa mga tao. But how can you influence people kung pareho ng binuhatan? Habang kailan for sa masod, magto ko sa mga batada kay ako sa singawan. Nga, nag-inom sa basod. Muling ko, bugutong, inom po ko para masangawan ako sila. Ang problema paduman. Nga, nasangawan brad, wala ko nahubog ko. Hasta yung luwas siya matata. So, wala si Marisyon. Oh, gibuhat pa niya ako sa gibuhat sa barkada. Wala si separasyon. That's why, dili mo pinig suwan buhat ang rason nga masangyaw ka to. Muuyon ka, muuban ka na masangyaw ka. Later in life, paminaw, mubaliktad ka, ikaw sangyawan. Ikaw mo sangyawan, pero lupig ka kayo naman. Daghan sila, ikaw na isa. Una, ang imong ulog, kaya mo ginahan. Dati na ganyan, bati imong ginapoy. Dati na ganyan, lakas imong spiritual life, imong unod, nagpangiti na away. Pagsige, pagduduol sila, nandun ka. Sa iyo na ba yan, Mayroon John, sa kinagoy, Kristuhanong, sa iyo na kayo mabalik sa dating binuhatan. More than sa forward sa batong binuhatan. 14 years ka kinagoy, Kristuhanon, sa iyo, pila ka tuwing ka mag-builda, pero masig, isa lang ka segundo ba? Pwede na maguba. Ang anak mo influence ang kalibutan. Amen? Remember,
We are identified with Christ. Number 3, separation provides God's blessing and what? Protection. You know what? Kung separate ka, wala yung blessing. Yes, na blessing niya. Ano man? Wala. Na blessing. Ano man? Nag-obey ka sa Ginoo. Amen? When you obey the Lord, there's a blessing. Always remember niya, separation provides God's blessing. Busa, barog, igsoon, maligod diha sa kagawasan nga una ni si Kristo naghimo kanato nagawas kon og ayaw na pagparambigit pag-usab uban sa yugo sa pagkaulipon. Wala sa Galatians 5:1 na ay blessing igsoon. When you talk to God, when you obey the Lord, there's a blessing. Nabadayon ta. Third point, diri na ta. Murag indot na siya kami sahin. Ganina, what is separation? Biblical separate, it means magpalayo sa mga fellowship, sa mga ungodly unbelievers. Ikadua, what I consider separate because I am a child of God, I have commanded to separate. Number 2, to identify God's Christ with me. Number 3, separation is what provides God's blessing and what? God's protection. Number 3, dito. What are the areas? Kung sa may mga areas imong kinabuhi nga kailangan o separasyon. Hope igsuon tonight, today, masabta na today. Number 1, ato kabri ng Biblia, Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Asa man ta pwede mahimong separated? Asa man ta nga area sa kinabuhi nga atong i-apply ang being separated life? And always remember, if you are separated, there's a blessing. But out in Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Familiar verse, yung sa Bible direction, familiar verse ni siya. And out in Colossians 3, verse 1 and 2. Ato basahon sabay tanan. In the area nga magkaroon tayo sa separation, mo ni una nga area. Area sa usaman, affection. Area igsoon sa usaman sa atong gitawag nga affection or mga pagbati sa atong gitawag nga kinabuhi. Okay, tanaw ni. First Colossians 3 verse 1 and verse number 2. Verse 1, ato basahon, start, begin. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, which Christ seated on the right hand of God. Verse 2. Set your affection on things above, not on things or the earth. Like so, yung sa Bible dia, ako basahon sa Bisaya, nang kung kamo na banaw na uban ni Kristo, pangita at katong mga butang nga atuwa sa taas. Yung sa Bible, so, if you and I, nga mabanaw ta kauban ni Kristo, yung sa Bible, atong tagaan o pagtagad ang mga butang nga naa sa taas sa langit, diin si Kristo naglingkod sa tuo sa kamot sa Dios. Verse number 2 sa Bisaya ni, itumong ang inyong pagbati sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. Now remember this one, in the Bible, we need to be separated in the area of what? Number 1, affection. Sa imong pagbati. Now remember, after you got saved, ang Ginoo gusto niya ato pagbati, naatanan sa iya, ang ato pagbati naa sa mga butang nga langitnon, eternal, o dili sa mga butang nga temporal, nga naa sa kalibutan. And that's why sa imong ginabuhi, Kristo rin magagtif, batayin niya siya. Batayin ang imong pagbati. Kaya basi na sige na nagpanarbaho, wala kay panahon sa Diyos. Wala kay panahon sa mga butang, ang kalibutan, wala kay panahon, dira sa Ginoo. Wala kay panahon sa pagbasa ng Biblia, wala kay panahon mo ampo sa Diyos, kay tungod ang iyong pagbati, wala na sa Diyos, kundi na sa mga butang, ang kalibutan na. We need to separate those our affection. Dira sa pagtawag ka kinabuhigson, itumong ang inyong pagbati sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. Now, why are you so affection and so on? Affection means pagbati. We need to be separated for those things na naaigsoon sa kalibutan. Number 2, sa magtuga, because of time, the area na kailangan sa mahimong separated. Number 1, it should be in my affections. Number 2, ito ang Biblia. Okay? Ito mga Biblia. 1 Timothy chapter 2, verse 9 and 10. Okay? 1 Timothy chapter 2, verse 9 and 10. 1 Timothy, unang Timoteo, Kapitulo 1, Kapitulo 2, chapter 2, and verse number 9 down to verse number 10. So, always a biblical separation. Ganina at nakitaan. Sa areas ng kinabuhi, so we need to set all things above, not on things on the earth. Dili na mag-focus sa mga butang, ang kalibutan na. Mag-focus na sa mga butang na iya sa Diyos. Separate means, katong mga butang na makapabisin mo sa kalibutan, diha ito, separate ito, and then balik na dira sa Ginoo. 1 Timothy chapter 2, verse 9 and 10. Nana ka sa amen? Basahon tanig soon. This is a good thing. Not only for affections, the next phrase is what? Appearance. Kung sa maning word appearance, ulag buhay, makita sa atong gitawag na kinabuhi. 2, chapter 2, verse 9 and 10.
Atong basahan na start, begin. In like manner also, that a woman adore themselves in modest apparel, with shamefulness and sobriety, not with broad-dealed hair, or gold, or pearls, or costly array, but verse 10, but which becometh woman professing godliness with good works. Next one, number 1, in the affections. Number 2, in the area of what? Appearance. Kaya makita sa tuwa ba? Full sa'yo makita sa ato ba? Dili, kaya verse 9, it will talking about all the ladies. Sa talang mga babae. Ingon dili, in like manner also, that women adorn themselves in what? Modest apparel. Kung sa Bible niya, ang babae magsuot o kung sa? Modest apparel. Not only in church, but anywhere. Sometimes, ladies, sometimes maudog simbahan, modest kayo ta. Pero pag sa simbahan, lahi na ito panautan. Kung sa Bible diri, we need to be separate what? In our appearance. In the Bible there, in like manner also that woman adorn themselves in the modest apparel. Kung baka igsoon, if the ladies naka-modest apparel siya, nindot kay tanawon. Magkapahimbaya kay tanawon sa Diyos, igsoon kung sa kabay naka-apparel siya, naka-dress siya, naka-modest apparel siya, iman, mauna ang dapat sa iyahay. Paghimo sa Ginoo siya, mo sa uton, gid niya. Kana yung modest apparel, kana yung modest, kanang lady siya, pagkanaw siya, babae yun. Kaya naman, that is the part of the separation. Kailangan ito ligson, mabantayan as a ladies. Ingon sa niya, I like manner also that woman, mark the word woman, adorn themselves in modest apparel, not in church, but also in the house, and even the public places. Remember, ladies, now, if you are in the public places, wala ka naka-modest, you are representing Christ. Paminaw, you are a child of God. That's why dress properly, if naka sa public places or even naka sa private places, kung naka sa imong ginawag na panibalay, especially kung nakakasimbahan. Isa pa ka-verse ng Obrian, ato ning tagaan pagpagtagad. Deuteronomy chapter number 22, verse 5. 22, verse 5. It's talking about the ladies. Ladies in the Bible 3, modest apparel, dress. Okay, kana yung halos na murag, kung tanawon may so grabe ka dito tanawon, babae kung naka-dress niya. Naka-modest apparel siya. Net, ang talig soon. 22 verse 5. If you turn there, basahan tayo sabay-sabay. 22 versikulo 5. I know igsoon, sometimes, isod kayo maging separated sa kalibutan, but always remember, there's a blessing kung maging mo kang separated sa kalibutan. Now, tanong tayo igsoon, di ka musugot nga ang kalibutan, maingon sila nga, ang unsa ang tama sa una, mali na karon, unsa ang mali sa una, itama na karon, igsoon, right and wrong never changes, amen? Ang mali sa una, mali nga po na karon. Ang tama sa una, tama nga po na karon. Amen? Wala na bago ang Diyos. The Bible says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and what? Forever. That's why ayaw pa tintan, ayaw pa pauwi ng mga tao nagapalibot sa imo, nagastorya kung unsa imong buhaton, tumana kung unsa Kristo sa Ginoo sa imo. Amen? Remember, una, ladies, ato kaya nga dali, modest apparel. 22 verse 5. Kani, so, tanawon tani. Indot kani, the woman, mark this, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Next word, neither shall a man put on a woman garments, for all that do are abomination unto the Lord thy God. Na, so may na, abomination. Dili maayo na tawon sa Ginoo. Kung ang babae nagsuot siya o panglalaki nga suot, unsa man, that is pants, pantalon. Now, ladies, ilaw. Kung okay man dahil sa imuha magpantalon ka, i-okay po sa lalaki mapalda. Oh, pero ang Bible, ingon diri ang pulo sa Ginoo ni, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Dili siya musuot nga kana iya sa lalaki. Pastor, pang babae man ni gitahi man ni pang babae, maski na kay pang lalaki na. Maski pag nakasukat na sa imuha, kaya ang imuha yung sa Bible, modest apparel, dress, dapat para sa imuha. Dili ng pantalon, kay panglalaki ng pantalon, I don't care kung kanang himo para nimo or sakto sa imuha, pero di na para nimo, panglalaki na. It's time for Nagson to stand sa kaning mga area sa kinabuhi ito para mabalaan ta, hinumat may Nagson. I'm telling you,
Ako nang istorya last Wednesday. Sa diya nga akong wife, nakatuon siya, may tungkol sa modus apparel. Ginawa. Sa diya nga akong asawa, nakabalo sa unsa ang modus apparel. Sa diya nga tuon siya ay nag-convict ang Ginoo sa iya. Wala ko sa gipugos. Pero sa diya nag-convict ang Ginoo siya regarding sa modus apparel. Tanan niya pantalon o short niya, di pang gisit, di pang kahit niya, gihimok niyang trapo. Wala niya gihatag kaya kasi puro makasala siya. Ang even karon, makita mo ko guys, wala ko sa gibrag, wala ko sa one of the example ba, na nakita na ko as a separated Christian nga ladies. Even sa balay magpalda. Matulog magpalda. Wala kay makita siya nga pajama, anything ang siya suot niya. Kung saan akong short magamit niya kung sa balay. Pati akong short gamiton niya kaya matulog niya. But remember this one, that is a good testimony kung babae ka. You know what? Kung na may mga putang, mga tindas, yung mga magsuot na pantalon, then ilabay na lang, hindi na para sa imo. Ladies, remember like son, the more you walk in public places, private places, nakadress ka, makaingon sila, kanito wala ba? Diyos nun eh. Kalibay ba? Naan ni Diyos. Nga naman, sa imong appearance, nakitaan ka, na naa kay Diyos. O minaw, exo, minaw. Di na rin para ninyo, uso para sa mga. We nag-struggle niya before. Biblical separation, dili man perfect even today. Mo gina, kailangan na to ni tanan eh. Dili na para nako, para mo sa tanan. Mo na ingon sila about dili mo kung siba baptist, stricto kay ang baptist really son. It is a blessing kung yung masabtan kung unsa ang tama, unsa ang mali. Pero wala wala ka pugsanay diri. It is your choice. Dili mo ko maadto sa inyong balay kung sa gisuot nimo sa imong ginabuhat. Between you and the Lord, nagwali na ko diri kay ang wali pod kailangan ako. Amen. Una kung bakit ay maganda sa gawas kung sa gisuot nimo ayon mo kaulo ayaw kahadlok na ko dili na ako ang Dios. Kung sa tayo bakit ay sa gawas kung sa inyong ginabuhat. No, ayaw ninyo balansiya ana si pastor dia. Kay mas igual si pastor dia ang Ginoo kita man na. In fact, you are in the Lord. Dili ka ako. Pareho lang ta. Gibinag-iyahan sa Dios. Una kung gusto ka separate, ay kung gusto separation. In fact, karon sa eskwelahan sa mga anak, gabi kayo ka criticism. Tinantan sa ilang PE nila, sa ilang mga PE nila. I don't know kung mauyon mo ali, kung muna akong study. Baptist, wala gini kasayo. Wala gini kasayo. So we stand that ang sayaw din na iya sa Diyos. Iya na sayawa. Sayaw. Mga idea sayawa. Oh. Ilang kulang na eh. Sayaw sayawa. Oh. Laro na kayo na. Maminaw, sa school itantan, 60% ang sayaw. 20% oral recitation. 20% po is quiz, exams. Maski perfect sa oral, perfect sa tawag na quiz o exam niya, bagsak yapon siya kay 60 man ang sayaw, kaya mo siyang sayaw. Bago pa lang klase niya, 1 week pa lang, 3 days pa lang sa klase, ang akong anak, ingon lang pa, di na kumuspila. Kung ano ka na kumuspila? Ang bago pa kayo, pag-isimana, undang na ka, kaunsa na. Sa dili pa. Ang akong maestra, pasayawan ko. Alam ko, sige lang. Istoryahan na naman ang maestra. Baka so, dagutin kung say good thing, ano garon? Iskriya sa pangalang simana. Pa! Iskriya, dito ka naman. At ako mga kuwan, sayo, pula ako, gipalingkod lang ni ma'am. Kung say kulang ako, ang imo ng pagkaro. Usahay, mahadlok ta mo barog sa kalibutan no dili oy. Wala man dala ibatok sa gitawag na rules sa kalibutan, pero kung against sa atong gitawag kapag tunan, against sa Bible, we need to stand. You know what? Katong maestrahan ingon siya, ma'am, salamat kayo. Kay naa pa gidikanan nga ingani di ay ang stance iyang kinabuhi. And even sa mga name kay curriculum man, kailangan tumanon. Kay dati di SDH na kabalo siya kanang sayaw, di gyud na pwede. But you know what? Pasalamat ka ma'am, salamat ma'am, kay mo kong istoryaan eh. Sige lang, di na ko pasayawan imong anak. Unsay tabo ato, nagbarog lang ni. Wala mi ni uyon kung unsay gusto sa kalibutan, but we try to understand it so mubarog man juga di ka pasagdan sa Ginoo. Wala ko challenge sa inyo ha. Biblical separation. Now, yung ladies, mark this. Don't wear a pants, man, panglalaki na. Wear modest apparel. To show nga na kay God, kay Ginoo. To show nga na kay Christ. Whatever, asa ka, public place, private place.
Whenever you are asa kaigsoon, wear a modest dress. Yes, struggle ta ani. Ihawas ta ang simbahan mo na siya. Mahal ko kag other churches, makita na ni mo ni. But as we Baptists, we are old-fashioned religion. Nagatudlo sa una nga mga butang nga tama, ato karong tama nang gyapon. Kay most of most church today, ang tama sa una mali na karon, ang mali sa mga tama na karon. Kaya naman compromising because people of the world, ang kalibutan naga-influence sa ila. Pero kita as Coastline Baptist Church, we stand kung unsa ang biblical principle. I don't care kung masuko mo na ako as long as Kristo na ako unsay tama ug makaayos sa inyong kinabuhi. Kasi para manatuwan para sa tuwan kung gusto kang blessing, yes, 2 months sa tulong sa Ginoo. Not only that, in the Bible in verse 5, the woman cannot wear that which pertain unto a man, neither shall a man put on a woman's garment. Usay subok kay minawon mga bata. Himong katawanan, bidyuhan. Ang lalaki nga bata, pasuutan palda, lipstickan, pasayaw-sayawon. Unya pag ako nabayot, asuko ang giganan. Kisa mali, ikaw ang bata pa lang, imo lang gitudluan kung unsay bilang sa babae, lalaki na kunta. Bata ka lalaki, palitan og laan nga barbidal, usa klase lalaki barbidal. Dapat pusin og katatas ang ihatag. Prosaic so ngano ang mga bata karon because of wala na separation sa kalibutan. Remember, we need to understand kung unsa ang dapat mohaton. Pero imong katawanan bata, kita ko sa video sa Facebook, bata lalaki. Gibidyohan gipasayo sa ayaw pati ka abuse. Sugan yung mga anak para sa mga views. So tato na gini mo ang pulong siguro para sa mga views. And you know, son, stand for that. And I believe there's a blessing. I believe son mo na itong kulang karon. As a Baptist, we need to stand whatever kung unsa ang stand sa Bible. We are not right because we are Baptist. We are right naman tungod nagpalo ka sa pulong sa Ginoo. Kung wala na to ni Igsoon, wala na kita mahimos kung gitawag ka kinabuhi Kristohanon. Una as a Baptist, we try to stand kung unsay naa diri, unsay tama diri, tama na to. Kung unsay mali diri, mali po na to. Amen? We follow the Bible always tawag kinabuhi Kristohanon. The next, ito ba? Not only for ladies, wala ang ladies, but lalaki na po sa 1 Corinthians 11:14. Lalaki na po ta. Lalaki na po. Para mga babae. Okay. Ladies, then men. 1 Corinthians 11. Lalaki, verse 14. Unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14. Pahamana ta. Yung ita magdugay ron. Pahamana ta. 1 Corinthians 11, verse 14. Now, hindot kayo siya. Ingon sa Bible rin, verse number 14, the Bible says, chapter 11, verse 14. Nalaka sa amen. Okay, chapter 11, verse 14. Natabasahon sa Bible 1 Corinthians, chapter number 1 Corinthians 11, verse 14. Another start, begin. That not even nature itself teach you, that if a man have a long hair, it is a shame unto him. Lalaki na po. Kung taas kag buhok yung sa Bible rin, kaulawan ka atubangan sa Dios. Sa Bible rin, if a man have long hair, it is a shame, okay? Unto him. Mauna, pagupit dyan na katong tinana dyan, tinapugi dyan ba? Kana dyan makita, dyan ang nagbuwag sa tao, okay? Nagbuwag sa tao, dyan. Tingnan naman, yung sa Bible naman sa Bible, ang lalaki taas o buhok, yung sa Bible kaulawan, atubangan sa Diyos. At isa sa bali, from the world, the Bible is on, you need to understand, I don't care kung sa'yo buhok sa pinakasikat dahil nga artista. Ang importante, ipalo na kung sa ang buhok sa Ginoo. Basta ang buhok na taas na ito, basta ipalo dili. In the Bible dili, it is a shame to him kung taas ang atong gitawag na buhok. Not even nature itself teach you that if a man long hair, it is a shame unto him. So number 1, affection. Mga pagbati. Number 2, appearance. We need to be separate in all appearance. And the next, going on, in our action. Colossians 3:17. Colossians 3:17. Nakita usa ka puntos because of time. Colossians chapter 3. Ambak na sa atong tawag na action. Colossians 3 verse number 17. Now on, I'm telling you, it is good for us madunggan ang mensahe today. Biblical separation. Mark this, biblical separation. Dili makatandog sa tawag na tinubig Kristohanon.
But I believe dako ni katawang sa kinabuhi Kristo. Verse 17, the Bible says, and whatsoever you do in word or deed, sa Bible, kung sa imong gibuhat, sa imong pulong, o sa imong binuhatan, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father in Him and by Him. Whatsoever you do in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Number 1, is the Bible igsoon, in ito, to separate by our affections. Number 2 is our appearance. And number 3, igsoon in our actions. The way we act. The way we walk. The way we talk. Amen? That's why in the Bible that we need to be separate. Make sure our action will bring glory to God. Make sure our action igsoon will bring praises to God. The way we talk, the way we walk, the way igsoon mulakaw ta ni kalibutan na igsoon. Make sure ato mga action makadala kay mayaan sa Ginoo. Sa verse 1 Thessalonians 4:11 and 12. 1 Thessalonians 4:11 and 12. And after nagsuon to tanawon unsa mga achievements aning gitawag na separation sa kinabuhi. Number 1, ano kita ginagsuon sa meaning of separation. Why I consider separation and the areas of separation: affection, appearance, and last, the action. Chapter number 4, verse 11 down to verse number 12. The Bible says in 3, and that ye study to be quiet and to do your work. As the Bible verse 4, verse 11, your own business, and to work with your own hands, as we commanded you, that ye walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. Now, the Bible said that ye may walk honestly. Be honest, amen? In that we walk honestly toward them that are without, and that ye may have a lack of nothing. And so always remember, be honest, and that ye may walk honestly. So on in 3, I should be separated in my action. Be honest. Be honest. Okay? Mahimo tayo igsoon nga example sa uban, the way we act, mga action tayo igsoon, the way ta mo istorya sa uban nga tao, the way ta kinsa atong gitawag nga ginaistorya, and I hope our action will be bring glory sa atong gitawag nga Ginoo. Now, the areas of separation, affection, appearance, and last, the action. For the last point, how do I achieve separation in my life? Paano ito ma-achieve ni? Yes, di ba yun sa yun? Kaya uban ani is ato nang nadak-ani. Habit na nato eh. Ato na siya nahimo for many times or kila naka times. Now, muna ang key on how do I achieve separation in my life? Paano ko na siya ma-achieve? Paano ko na mahimo? Paano ko na mabuhat? Abra itong Biblia, James 4:8. James 4:8. Sa Bible, familiar verse. Last 3 points na lang ta, mamata. James 4:8. James 4 verse number 8. Kung sa Bible, it's on. Draw 9. Okay? Draw 9 unto God. James 4:8. The Bible says, James chapter 4 verse number 8. James 4:8. The Bible says, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. And so on, the Bible says, paano mo ma-achieve ang separation? Paano mo maabot ang separation? Yung doon sa Diyos, draw nigh. Padool sa Ginoo. Draw nigh unto God, is Bible 3, and He will draw nigh to you. Ang sa Ginoo, I believe this. Importante na siya. Kung ikaw nagapadool sa Ginoo, nagapalayo ka sa kalibutan. The more you are closer to God, the more you far away from the world. That's why the Bible says, draw nigh unto God, para ma-achieve mo ang separasyon sa mga kinabuhi igsoon. Follow God's will, obey God's will, and also draw nigh, padool sa Ginoo kanunay, padool kanunay sa iya, ayo palayo sa iya para mabuhat ang gitawag ng word na separation. Most of the time, wala tayo separasyon, nandito mabuhati, tungod kay wala tayo gitawag na presence sa Ginoo. But remember, if you're drawn nigh to God, the presence of God is with you, and God will guide you unsa imong buhaton throughout separation. Ang naging so, depende na sa imo, it is between you and the Lord. As long as naaragyo sa imo na. Then number 2, how to achieve separate in my life, draw nigh to God. Number 2, resist the devil and the worldly influence. Sa'yo na kayo ni-resist. Ibig sabihin, ayaw na ba, dili ang mga buhat sa kaaway, and then ang worldly nga mga influence, biyaan ang mga worldly influence, especially our friends na nag-influence sa kalibutan. Nga kita, mahinunggan, mapalayo ka sa Ginoo. And letter C, as I draw nigh to God, the world will separate from me. Kung nagapaduol ka sa Ginoo, igsoon, ang kalibutan nag-separate sa imo. Di na kailangan ma-separate sa kalibutan kung nagapaduol ka sa Ginoo. Muna, kung nagapaduol ka sa Ginoo,
Di na nimo kailangan mo separate sa kalibutan kay ano man. Nagaseparate nakatungod kay Ginoo na nimo Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Nakuha to na. That is what we achieve. And the last, the blessing. Humantaan ni. The blessing. The blessing when we have a separated life. Upat na kabutang igsoon. Mao ni ang panalangin nga imong maangkon kung naa ta gitawag nga separated life. Ato abri na Biblia, for 1 point, Matthew 11, 28-30. Matthew 11. Pas-pasta para mamata tayo, mamamalita. Matthew 11 verse 28 to verse number 30. 28 to 30. Only a blessing, separated life. If we have separated, igsoon, ikaw na ginasayod kung naa ka sa lugar, maasa ka daw sa Ginoo to be separated. Ask something for God, pangayog tabang sa Ginoo to be separated, and then the next, the blessing for a separated life. In the Bible 3, verse 8, come unto me all that labor and heavy laden, and I will you what? Give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Verse 30, for my yoke is easy, and my burden is light. Now, so the Bible says, come unto me, all you labor and heavy laden, and I will give you rest. So the first blessing, ngayon makita ng so when you have a separated life, number one, you can live a restful and contented life. Kung naaka gitawag na separated life, igsoon, makontinto na juga sa imong kinabuhi. Naagin ako kayo kapahulayan, huwag kayo hunaon, kung sinunaon nimo. If you have a separated life, utos, lisod man yung kayo maging separated. Pero kung imo nang buhaton, the blessing is na ay kapahulayan, and the second point is susuman, you are being contented in life. And that's why nga dili ka kontento sa mong kinabuhi. Kaya naman, naama ka sa kalibutan. Ang kalibutan, exalt di ka makontento sa pila ka bilyon ng kwarta naa sa ilaha. Maski pagtalang mo ka naa sa ilaha. Ang kalibutan, dili makontento. Pero kung naa ka sa Dios, kontento ka. Amen? Kung tama sabta na ito na. When we are in the Lord, sa diya ka bago pa ka naluwas, kontento na ka sa mong kinabuhi. Sa diya bago pa ka na-save, nanakay langit, you're going to heaven, kontento na ka, bahala na mo sa matapos sa mong kinabuhi. Balay ka unong basta ako matok langit. Pero later in life, naganugay kasi mong kinabuhi Kristohanon. Di nakakontento na naman. Kaya nakalinda na nimong panahon nga naluwas ka. Giluwas ka sa Diyos. Kaya naman ang kalibutan, grabe influence nimo. Di nakakontento sa mong kinabuhi. Nagsige ang pangitaw sa pangitaw. Now, I'm not saying mali ang mahimong dato. Okay, mahimong dato, mahimong kataan. Walay mali, anak. Pero be content, amen? Kontento kang sinaas sa imo nga. That's what the Bible says. Come unto me and all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Number 2, a blessing. Number 1, you can live a restful and contented life. Number 2, a blessing was separated life. You can enjoy God's protection. Ma-enjoy mo igsoon ang protection sa God. And number 3, na magtuga because of time, you can look forward to hearing Christ say, well done, thou good and faithful servant. And number 4, pamanata, you can enjoy fellowship with Christ and fellow believers. Ngano wala kayo kay fellowship ng Christ? Ngano wala kayo kay fellowship sa matang believers? Because you are busy sa kalibutan. Pero kung naa kay separated life, I believe dili mawala si mo ang fellowship sa Ginoo. Dili mawala si mo ang fellowship sa matang believers. Hoping so on this morning, nakikitaan ang plano sa Ginoo about biblical separation. Biblical separation sa Biblia nagikan, what is the meaning? Ibig sabihin, contrary sa Christ, mag-withdraw ta, palayo ta dito. Why should I consider separation? Because it is commanded by God to be separated, and then it identifies with me with Christ, and then it provides blessing. And number 4, number 3, the areas, affection, appearance, and the action. And the last, how can to achieve separation in life? Draw nigh to God, paduol sa Ginoo, and then pagdiin na ang mga himo sa kalibutan, worldly influence, and the last, draw nigh to God, and the world will separate from you. And the blessing is, you can live a restful, contented life, and number 2, you can enjoy God's protection, and you can look forward to hearing Christ say, well done, a good and faithful servant, and last, you can enjoy fellowship with Christ and a fellow believers. And so on this morning, hope na atin nakita sa itong kaya. Nagsuminaw, dili ko mudikta ni mo kung siya buhaton mo regarding separation. Kaya maski asa ka dato sa Ginoo, kung tinutuod ka na ng Kristo, kung anak ka sa Diyos, ang Ginoo mo tudlo nimo, kung asa ka dapat mo separate. Kita ni siya, mga knowledge lang ni siya.
mga pagtulunan lang ni nga, basic lang nga pagtulunan nga imo matunan. Pero kung whenever asa ka, i-pray sa Ginoo Lord, kung sa man ni Lord, kailangan ko masiparit ani or dili. Salig sa Ginoo. Ayaw salig sa ko. Everything imong buhaton regarding separation and so on, it is between you and the Lord. Tingnan naman, ang resulta ana, kung masiparate ta, kung naa may mga testing ang Ginoo diya, kung naa may mga tinta lang yawa diya, at least ang imo daganan ulaylaan ko dili ang Dios. Dili ang tao, but ang Dios. Now so dili alin, yes, I believe this. I've been 14 years in my Christian life. But until today, I've struggled about separation. But the good thing is, even we struggle, we try na mo separate them. Amen? Nakuha na. Hoping so this morning, nakalearn ta about biblical separation. Mag-pray ta. Ito mo itong ulo, ito yung itong mata. Just pray. Father, Heaven, Lord, once again, salamat, Lord God, sa imong pulong. Lord, tayo mga butang, naas ang mga karon, nga usahay, Lord. Makahimo, Lord God, o dili maayos ang mga. Lord, na aming mga friends, nga among ginaduulan, among ginaistorya, Lord, nga kabalo dyan ka, Lord, kadili ikaw mahimaya. But Lord, tuguti karon nga buntag. Whatever kung sa among connection sa ila, Lord, tabangan din mo, matutlong, Lord. Tabangan din mo, Lord, nga dili na mo uyon, dili na mo uban sa ila, dili na makipagtapok sa ila, Lord. Di kabalo ko, usa ko ka anak sa Dios. Usa ko ka Kristohanon nga naanay Dios sa akong kinabuhi. Lord, help us to be challenged in my life. Nga mahimok ni Lord God, nga blessing regarding biblical separation. Lord, kabalo mi nga nung di mo magamit because there are a lot of things in our lives na dili kami separated. Lord, tabang nga matagusan, Lord, nga masabta ng plano nimo sa among kinabuhi, Lord, especially, Lord God, to unequally together with unbelievers. We have a lot of friends na unbelievers pa, Lord, dili pa say, patuguti, Lord God, nag-aani mo kusog, Lord, strength, Lord God, mo share sa ila about salvation, na mahimo po sila anak sa Dios, o mahimo ang panalangin, pero ganun ilang kinabuhi. Lord, we know that the world is so very wicked. Halos ka mga tao, Lord God, wala lagi panahon, wala lagi pagkagad sa imong pulong. But thank God, naisipahan, nag-remind ka na mo kanunay, na dapat angay, baliwalaon ang imong pulong sa among kinabuhi. Lord, help us to stand, help us to be strong sa kanil, Lord God, na community sa Malapatan. Lord, as we go on, thank you so much for loving us. Thank you for salvation. We love you, Lord, in Christ's name. Tayo ko sa ulo, igsoon, piyong sa mata.